Bangon na Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. Ang bagong DZME. 15:30. Gising na, bangon na Pilipinas. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy po kayo nakikinig dito sa ating programang Kamalayan. Alas 4:34 na po ang ating oras. At syempre, ako po si Joyce Moloy. Bumabati ng magandang hapon sa inyo. Wala pa rin. Parang wala. Oo nga. Welcome, Joyce Molo. Oo nga. Ayun. Naku, lumuwag lang pala siya. Magandang hapon ulit. Alas 4:34 po ulit ang ating oras. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Joyce Molon. Siyempre, kauupo ko lang. Kaya kailangan nating magpasalamat sa galing sa paghiga ng sa ating mga kaibigan mainit dyan. na kama. Oo, dyan sa Sogo Hotel. Ang sarap ng pakiramdam. Kita-kits tayo sa March 28 sa ayusin niyo yung Angono, kwento. Rizal. Pinagdikit niyo yung init ng kama at saka sogo. Baka maghanap ng init ng kama sa sogo yung mga tao. Ano ba kayo? Hindi, makita-kita po tayo sa sa Angono Elementary School at Tayuman Elementary School dyan sa Rizal sa March 28 na po yan. Kasama natin dyan syempre, nag-donate po ang Sogo Hotel ng mga tawag ito ng mga laruan para sa mga special children dyan sa eskwelahan na yan. Dyan sa dalawang eskwelahan na yan. At syempre kasama po natin dyan ang Rafael Palma Lodge 147. At ang Pasig Night Square and Compass. At syempre sasama po ako para meron silang Muse. Yan. At si Nicel, hi Nicel, see you on Monday. At syempre kasama si Alex. Para meron silang cheerleader. Ay, naka-miniskirt. Ay, bawal. Naku, pagkukurutin ng ating mga hita, ng ating mga kuya. At syempre, kay Pilar Ilaya, hello sa iyo. Kay Jalvin, kay Alma. Oy, The Boy! Si The Boy. Yan, makakasama na rin natin yan si The Boy. Si Tina Lidesma, si Reg Tan, at ang mga tagagalas na palagi nang nakikinig sa atin. At kay Faye Consensino ng St. Luke's Medical Center. At saka si Pablo, at saka Luz Biminda, hi. Ayan ang Tsaka mag-asawa. sila Chari, at saka sila Christian, at saka sila Josh. Ayan. Oo. At si Marian Teresa Sila Rivera. Tinch and Gladys. Ayan. Mga grupo natin. At sino pa ba? Sila Sherry, Chari. hindi, yung Ceci. nagdala ng lechon. Michelle. Michelle. Si Michelle Licho. Ay, salamat sa lechon. At kay Sa Somo. uulitin. Ayan. Ano na ba ang gagawin ninyo ngayong araw ng Pag-uusapan pagpahinga? natin Ang alin? ito si Monsignor Tato. Si Bishop. Si Bishop Bishop Tato ay Malay. magpapaliwanag tungkol sa ang importance of or what is Holy Week all about. Okay. Yun na nga, ang kadalasan kasi pag sinasabing Holy Week, ito yung penitensya, di ba? Hindi, out of town yun eh. Ganun na nga. Punta ng beach. Punta ng beach, akit ng Bago Baguio. tayo magpenitensya, out of town muna. Yun. Tapos magpapakasasa sa tubig at init ng araw. At kumbaga, pag nag-beach ka nga, ganyan, magkaka-sunburn ka, sasakit ang likod mo. Yun ang penitensya. Nawala yung likod na walang hampas. Oo, sumakit ang likod na walang hampas. Oo, di ba dyan sa Tarlac ba yan? Pampanga, parte Pampanga. ng Pampanga, di ba? At Nagpapapako sa krus. oo, tapos yun nga, yung sinasabing penitensya, yung hinahampas yung likod. Yung gumagawa sila ng mga, ano yan, yung mga kahoy.
Na pinagdugtong-dugto parang tawag nito, Alam mo yung nagsama-sama. at saka talagang naghihiwa rin sila ng likod muna. Blade hinihiwa. Tapos habang hinahampas, so dumudugo ng malaki. Oo. Anyway, Mas malaki raw bayad eh. next Pag subject kinuha matter. ng video at saka picture. May O dugo. bakit sila bakit sila nagpapakahirap ng ganun? Well, Dahil sa gusto nilang gayahin ang nangyari, Kay Jesus ang pinagdaanan daw. Yun ni na nga eh. Jesus. Yun ang nangyayari ngayon na nagiging parang imbis na makita natin yung real lesson that we should actually learn from that particular experience, binabalik natin yung hirap na kung saan ay dinanas nga ng ating nakikitang pangyayari, no, na nangyari kay Jesus. Ngayon, ang tanong dyan is, kapag nakikita natin yung ganon, ano ba ang talagang simbolo nun? Kung bakit natin pinipilit na Gayahin. hindi na gayahin. Kumbaga parang Ibali. maramdaman kasi parang bang, eto, namatay si pinako Ganito sa Diyos. pinagdaanan ni So, Jesus. kailangan yung suffering niya, maramdaman din natin. So, ganyan. Alam mo, may naisip ako, kung yun ang sinasabi na maramdaman din natin yung ginawa ni Jesus, ibig sabihin yung mga magagandang ginawa ni Jesus, kaya din natin gawin. Yun, dapat Diba? ang ating talagang bigyan ng pansin or ng importansya. Hindi yung, kumbaga parang natapos na yun eh. Oo. At ito na nga natapos na yung paghihirap. At bakit tayo nakatuon doon? Mas, ano ba nga tayo kaysa sa mas nangyaring maganda doon sa mga kapaskuhan? Of course, andun yung pagmamahalan, no? Pagbibigayan. Pero, doon sa Easter, which is the resurrection, doon walang masyadong importansya sa pag-celebrate nitong Holy Week. Wala ba? Nandun sa Good Friday lahat eh. Yung death. Oo, yung Hindi kasi death yun ang sinasabi nilang so Jesus suffered and died for our sins. Ganun. Yun. Oo. So, So, inano niya tayo. Tawag kung ni... doon ka naka-emphasize, ito ang tanong ko. He suffered and died for our sins na pala eh. O, di tapos na. Di tapos na. Oo nga. Ano, Yun na ano nga. pa yung ginagawa mo dyan? Eksakto. Gusto mo maging Jesus? Bakit hanggang ngayon? Pwede rin kung gusto mo. Kaya mo rin gawin yung mga sinasabing himalaya na ginagawa niya. Pero hindi kailangan yung Ngayon. yung pinapako. So, Hindi kung kailangan tinatanong nyo, bakit naghihirap ang Pilipinas? kasi doon nakatuon. Doon sa nakatuon kahirapan. Paghihirap talaga. Sa paghihirap. Pero teka, may Pasko ng pagkabuhay naman Hindi nga Pagkatapos napapansin kakain. yung Pasko Hindi, ng pagkabuhay. after yung Sunday ba? Tama Oo, ba? oo. O yun. Kita mo, ikaw Joyce, mismo. ano ka ba naman? Iba naman kasi sa iba, religion ni Joyce. sa iba ka kasi nakatingin. Hindi. Hindi kasi. Iba naman ang nilinuhuran mo. Ano yung, ba, Albert? Kanina pa. Sa rabbit ka nakatingin. Hindi kasi, so, yung Easter kasi biglang nawala eh. Tama rin si Tato. Nawala. Alam mo siya, nakatutok. Sa rabbit at saka sa mga hard-boiled egg na may Easter Bunny. Oo. celebration. Diba yun yung pinaka-celebration ng Easter, Easter Bunny. So, tsokolate. Hindi, pero- Imagine, lasa ng itlog, tsokolate. pero meron din naman, di ba? Yung meron yung salubong, yung ganun-ganun, yung may bata. Actually, oo, meron Blah, yun. blah, Pero blah, hindi blah. pa rin. Angel sa Pagkabuhay, simbahan. oo eh. Oo. Pero yun na nga. Mas malakas pa rin yung emphasis dun sa kahirapan. Pero okay, may learning naman dyan sa resurrection, blah blah blah, yung pagkabuhay ganun. Pwede naman natin yung doon tayo nakatutok sa mga miracles, sa mga ganun na kaya rin natin Ito nga gawin. yung fasting and abstinence. Ayan ang tanong ko. Ano talaga ang nangyayari sa fasting? O and suffering abstinence? pa rin yun. Pero sinasabi nila, kaya ka nagpa-fasting para malinis yung katawan mo. Para Isa malinis. Din. Oo, kasi di ba, Isa ba patubig naman? lang talaga iinumin mo. Para nagsasacrifice ka raw. Oo. Yan. Sacrifice para... Actually, sacrifice ang sinasabi. Pero sacrifice actually, yun eh. So that, ang fasting talaga cleansing ng body yun. Yun ang internal organs. pero ang magandang fasting ay talagang, or abstinence, ay yung talagang dapat makita natin sa practical na buhay natin. Ano? Ang mga bawat... Kasi ang ginagawa natin fasting and abstinence, karne lang eh.
bawal ang karne. Isda lang. Isda ang kakainin ko. O mga seafood. Ang daming klaseng seafood na ang sasarap. Di, wala kang wag tigil na lang. Pero pagkakain. No? So, enjoy ka pa rin. No? Sasa yung sacrifice mo na wag kang kumain kung gusto mo. Dapat bangus lang. Taas sa uric acid mo. Hindi, kung mahilig ka naman sa bangus. Wag ka na pero may mga lumabas na report na tungkol sa sa tilapia. Ay, lalo na yun. Kung ano-anong mga kinakain nun na dumi-dumi, tapos nakukuha mo sa katawan. So, In that's short, not good. Huwag ka na kumain talaga. Water ka na Masyado lang. physical, Hindi. masyado physical yung fasting and abstinence na yun eh. Pero As a may matter mga- of fact, pero ang may sabi mga nga, basis din yan. ang sabi nga ni George, kwento diyan, may pope daw kasi noon na may kapatid siya na ang binebenta isda. Oo. Kaya, Oo. Kaya pinagbawal niya ang karne para lang mas maraming bumili ng isda doon sa kapatid niya. Hindi nga. Yun ang sabi niya. Commercialized. Kasi sinabi, pinamalita na alam nyo ba ngayong panahon na to, bawal ang pagkain ng karne. Since siya yung may nagtitinda ng isda, ayun, kaya gumanda yung Kaya kanya. yung kapatid pala ng Parang pope. expanded version ng sa Muslim yan, yung sa pork. Hindi, ang pork naman is madumi for them. Yun yung, Kasi parang katulad din ng tilapia, yun, kung ano nung yung mga dumi-dumi na kinakain din. Oo. Eto may sinasabi si Willie, fast eating, aray ko, sa pula ko doon. fast eating. Oo. Hindi, okay. Yung fast Alright. eating. So talaga kung mag-abstain Dapat ka fast. o magfa-fast Catch ka, kasi. whatever, talagang sasabihin mong pagpapalit mo ito para sa ganito. Ano dapat yan? One of them is mag-abstain ka from thinking of negative things. Lagi yun. Mental diet. Mental diet. Tignan ko lang kung paano mo gagawin yan. hirap niya. Yan ang mas mahirap pero practical yan. Mas maganda yan. Nakakatulong sa iyo yun. Oh. Maganda ang buhay mo kasi nun. minsan, di ba, sa iniisip mo, 7 days mental diet. Tapos pagka, nagme-mental diet pala ako, nakakainis. Huwag ganun. Try niyo Yun, po. negative na kagad yun. Oo. So in negative other na words, kagad yun. yan ang isang klaseng Okay, yun abstinence na dapat ginagawa natin. Walang mag-iisip ng negative. Lahat positive lang. Pwede bang isang lang muna? Isang lang muna? O kaya half day lang muna? Oo, kaya na. Lagay mo lang, kahit lang Friday lang. Sabihin mo na lang, one day lang. O, sige nga, tignan ko nga, kahit pa paano. Dapat nagbabasa ka lang nun para wala kang ibang maisip eh. Kaya sa may bigla may papasok. papasok na. Pag may papasok, yun. wala mo ulit. Tapos biglang nagkaroon ng banggaan doon sa labas ng bahay niyo. O kaya Sabay biglang, silip. Tapos ano. Doon naman, wala na. meron ka na Nakatutok ka na biglang naman sa naalala. aksidente. Bigla ka na alala na kinainisan mo. Oops. Ayun na naman. Tapos may pupunta sa bahay nyo, no, alam mo ba si ganito, si ganyan, bigla mo magkokomentaryo ka, bla bla bla. Kaloka, di ba? Ang hirap niyan, mental diet. Oo. Promise. Pero So, pag Saray ka na. alam mo, you know what worked for me, Tato, nung noon, nakikinig ako ng affirmation ni Louise Hay noon. Yung tiniran natin, madalas wala ka rin doon eh. Parang ako lang ang mag-isa eh. Doon sa Green Valley. Sa Green Valley. So, pinapakinggan ko everyday yun. So, puro Nakakita ka ng multo. maliban doon. Pero yung Sabi sa balik ka rito. Bakit? Ayoko na. Parang waiting may naririnig ako dito. Tapos pag lumabas ka sa gabi, lahat ng mga units, walang tao. So, ikaw lang talaga. Oh, yan. Welcome to the gabi ng lagim. So anyway, pero ang the positive part about that is since yun lang ang napapakinggan ko yung lagi all the time na naka-experience ako ng may nagbato ng konting negative sa akin, nabigla ako. Nabigla ako na excuse me. Nag-react ka agad. Excuse me, hindi na ako sanay sa ganun. talaga? Yun, talaga. Ang galing talaga eh. So parang transformation ko rin yun. Sa bagay, pero since wala namang, di ba, nang pinagkakakitaan, hindi ko pwede maglaboy-laboy dyan. So, no choice, andun ka lang. Ganun. So, Puro porn ang pinapanood mo.
Ay, di ba ano din yung negatibo din yun? Pag nandun si Tato, porn ang pinapanood. Kaya pa may kasama ka. Hindi kasi kung ako lang, boring. Ewan. Nakakaloka. Ayan, natingnan nyo kung Basta. gusto nyo gawin ngayon. Hindi, pero pag nasanay ka talaga na puro positive ang nasa sa surrounding mo, nasa isip mo, ang napapakinggan mo, let's say, ganun, puro affirmations, puro positive, magugulat ka after a while. Pag paabutin mo lang na kahit na 1 linggo lang yun, sa akin, 1 month eh. Wow, ang galing mo ha. 1 month mo kailangan pakinggan yung kay Luis Haya. So, after that, yun, may pinuntahan ako, may kinausap ako. Tapos, ganun. Ginanon ako ng tao. Sabi ko, nagulat ako, sandali. Hindi na ako sanay sa ganun. Nabigla lang ako. Sabi ko, excuse me, I'm sorry, I'm not used to that anymore. Diba? Yun. Yun, So, yun ang maganda. Yun Pag ang nagawa mo yun, abstinence talaga na abstain from negative thinking. or negative thinking, negative Actually, influences, marami yan. May negative nahanap nga ako exposures dito and sa negative. Facebook na Ang sa laki dosena ng yun eh. nagagawa nun, ang sarap ng buhay. Alright. Okay. Fasting pa rin, abstinence. Abstain from feeling or thinking about being sad and be happy. Always. In other words, huwag kang mag-iisip ng mga malulungkot Na bagay. na bagay. Puro masasaya lang. Ano pa? Abstain from being anxious. Oo, yung nag-worry. Hindi ko pa nakukuha yung wala na akong And be more, ano bang opposite nun? trusting, ganun, accepting. Accepting. Hindi. Ano ba? Stable. Parang knowing that everything is okay. Yun ang kabaliktaran nun eh. Pag naging anxious ka, ibig sabihin hindi nawawala yung trust mo na andyan na lahat, naibigay na sa iyo lahat ni God. Yun ang magdadala sa iyo dun sa yun ang trusting doon ka nandun. Pag nagiging anxious ka sa mga kung saan manggagaling yung susunod mong kakainin, kung saan manggagaling kung matutuloy yung project na linalakad mo, ganun. Pag naging anxious ka, you're not trusting that it's already been given. So trust the universe. So in other words, ayan ang mga ilang pwede nyong gawin pag sinabi nga fasting and abstinence na mas makakatulong sa buhay nyo. Kesa yung sasabihin yung abstain lang kayo sa karne, ang dali lang yun eh. Akain lang kayo ng ibang putahe. Tapos ang sinasabi ng mga ibang tao, hindi daw baka yung pinag-uusapan. O baboy. Ibang klaseng karne. Joyce, pag mga ganun, gets mo kaagad. Hindi kasi. Bakit ang bilis mo? Naiisip mo ba yung naiisip ko? Hindi kasi si Albert kanina nakahiga sa mainit na higaan. Ang galing naman pinagsasabi. Kung ano mga sinasabi ko ba? Ayan, sige. Anyway. Tama naman ang sagot ko, di ba? Sige, tama. Yung ganun minerals nasa under the water. No? Ayan. Anyway, ibang usapan na. Ayan, ibang Porno, usapan na. negative po ba yun? Oo, ayan. Tanong ni Willie. Porno po, gawing positive. Oo. Actually, walang masama sa porno. Hindi pwede ito. If you call it porno, that's already negative. Hindi naman porno. Kasi yun ang tawag doon eh. Yun yung nudity lang naman yan. Yun ang tawag doon. But definitely, watching it doesn't make you bad or good in terms of one. Ikaw na yun, nasa sayo na yun, depende sa'yo. Pag sinabi mong, ano yan, masama yan. Di masama, pero pag sinabi mong, in-enjoy mo at maganda at wala namang ikaw iniisip na negative about it, sabihin mo, normal lang naman yan. Ang nagpapa-porno dyan, ang nagpapa-negative dyan, is yung mali siya. Alam mo, okay. Siya ay mali. Mali Sa siya. totoo lang. Mali ka pala, Albert, kanina. Sa totoo Tama lang. ako kanina. Ayoko naman yung masyadong graphic na bastos talaga yung... What I mean by bastos is, hindi na talagang... Kumbaga parang sinagad-sagad na parang bang sobra na. May mga ganun na... Pati may mga ganun-ganun. Whatever. Kung ano masyadong graphic. Ganun. Actually, doon ako nabobore.
Pero, Paboring naman ito. alam nyo, sa totoo lang, no, ito ang aking pananaw sa buhay ko, no. I'd rather watch porno rather than watching boxing, mga Action violent films, ganun, yung mga yung mga pasabog-sabog. patayan, or Tsaka yung ano yung bago, yung yung mga wrestling na... yung ultimate Ultimate martial arts. Parang martial ganun. arts. Lahat ng ganyan. klase. Yung talagang patayan na yun eh. Grabe yun. Alam nyo, ganito lang Dito. yan eh. What the heck? Walang masama sa mundong ito basta wala ka nasasaktan. Sakitan yun. Sakitan yun. Kasi kaya masama yun. Sa akin, that's why it's not proper. So, Meron kang binarel. Siyempre, nasaktan yung binarel mo. Tapos napatay pa. Hindi lalo na grabe pa. tapos pinakita mo pa. Tapos pinakita mo pa. Sumasabog pa yung Tapos pinakita dugo, mo pa na ganun. normal pumatay. Na parang, kasi galit ako eh. Kailangan mawala sa buhay ko yan. So, sinabi mo pa na tama yung revenge. Oo. Ganon. Yung- Revenge is mine, says the law. Lalo. The law. yung porno, The law of naligayahan karma. ka pa. Hindi, ang porno basically, it's ano yan Normal eh. yan. Realistic yan. Lahat tayo, we can engage or if you don't want to engage in that kind of an activity, nasa yun. Pero kunyari, meron kang girlfriend o may asawa ka at meron kang Or normal may yun. friend ka, gano'n. In other words, wala tayong judgment dito. Basta as long as wala kayo nasasaktan. At saka nandyan yan for a reason. I mean, andyan yan. At saka nature yun. Natural eh. yun. Nature, oo. Ay, nandyan yan. Bakit ka ginagawa mo nagpapasalamat, masama? Willie? Salamat po, Sir Tat. Sa Team Kamalayan. Absuelto ka na. Mag-mental diet na You have to ngayon, remember, Willie, basta walang mali siya. Walang mali siya, walang masama. Pag nasingita mo na mali siya yan, wala kang pasasalamatan. Hindi ka mali dyan. Oo. So in other words, ito nga ang pinag-uusapan natin dito. Ginagawa kasing gano'n hindi ba pag may nudity, may gano'n, sinasabi nilang malis yun sinasabi nilang masama. Pero tingnan mo yung mga nag-ano, yung sa tawag dito, yung mga nakahubad talaga, na larawan, na pinipaint, di ba? O di ba ang gandang pagmasdan? Art siya. Nung una tayong pinanganak sa mundong ito, may suot ba tayong damit? Tsaka dati, di ba? Oo, tingnan mo sa mga probinsya dati, wala naman mga... Kailangan ba damitan mo ang aso para lang masabi mong hindi na siya nagka-eskandalo? Bakit ang aso hindi mo dinadabitan? Ang tao dinadabitan. Dinadamitan nga nila yun Inis na inis yung aso. Kung ano pinagagagawa sa mga aso. Di ba? In other words, Naka-fur na nga sila. normal nga sa atin nakahubad eh. Yun yung yun yung atin talagang binigay sa atin ng Diyos eh. In other words, pinanganak ka rito, wala kang saplot. Baka ito yun. Thanks, nandyan kayo, Team Kamalayan Broadcasting. Goodness and Kamalayan from Benjamin. Baka yun. Thanks, Benjamin, for the input. We're happy to be, sharing with you all these positive things that I'm sure nakakatulong sa atin lahat. Okay. Hayop sila, natural Ito na naman walang isang message damit. dito. Kanina ito galing kay Candy. Candy pa. Hayop sila, natural na walang damit. Hayop sila. Balat nila ang Hindi, okay. Tignan mo na lang ang mga... Pero binibihisan pa. Tama mga igorot. Ang lamig-lamig sa kinalalagyan nilang... Pero nakabahag lang sila. Pero nakabahag lang sila. At walang mali siya. At walang mali siya Imbis noon. na mali doon. Alam mo, Actually, maganda- nakatopless mga igorota noon eh. Ang nagdamit dyan, mga Pati yung mga misyonaryo. lalaki. Oo. Nakatopless. Ito, alam niyo, maganda tong ano ni Willie eh. Pero siguro bukas na natin to. Sabi niya, Ma'am Joyce, tinago ko na po lahat ng collection ko na FHM. Nagtatanong na po yung anak ko. Di ba? Paano yung sasabihin? Tinago mo lang ba? Kung ayaw mo na. Willie may mga tumatanggap dito. Actually, wala problema dyan. Kung, ayun na nga kung ang inyong anak ay lumaki na naturuan mong tama, hindi ka anong tawag dito, hindi ka mag-worry kung ano man yung mga nandiyan dyan na pinapakita mong kwan. Kasi, itago mo yan, ganun din makikita rin nila yan or mababasa nila yan sa ibang paraan Kasi yung mga nudity, is like a Ang natural magabuti pa dyan is curiosity, ma-explain mo ng tama. Kasi yung mga ganyan, nakikita na nga natin yan sa television, sa pelikula, yung mga ganyang klaseng mga... Lalo na pag western, yung mga nudity, mga
Or yung, di ba, yung pagka-sexy. Sa YouTube lang. You cannot just say na masama yan or bawal yan, no? O nasaan yung sama to? Oo. Ang sama talaga is nasa sa ating... It's in your mind. Oo. Kalooban lang sa pag-iisip. Ngayon, It's in your mind talaga. ang nagsasabi lang na masama is basically yung merong mga hindi nauunawaan na malawak, hindi malawak ang pag-unawa sa mga bagay. Kasi, Sa akin, worst ang nasa isip ko na those who say na it's immoral, ganun, parang hindi lang matanggap na normal yung ginagawa nila sa mga partners nila. alam mo, meron isang... Isip nila, ano yun? Yung ginagawa na nila, ang dami-dami na nilang anak, tapos sasabihin nila, mali. Meron isang Pangit. actually it's basically a parang a religious movement. Pero hindi siya ano talaga, no. Hindi siya katulad ng mga yung nakagisa natin mga Christian churches na ano. Pero dito, because they're trying to explain the kind of naturalness of things. May subject sila. Kasi pumapasok yung mga nag-aaral doon eh. May mga... Parang Sunday school nila, gano'n. Oo. It's not a Sunday school. It's a real... Subject Sila talaga. It's a real master... it's a class for those who would... It's a masteral class eh. Parang kamalayan ang subject. Parang gano'n. Oh, okay. Ang subject nila doon, there are some sessions na pumapasok sila, nakahubad lahat. Oo. Classmates Nasaan mo, teacher mo. Sa US, meron yun. And Layo. I was... And sabi nga nila, dito, we just want to remove or that kind of, we just want to take away the malicious, thinking of people na pag nakita ka ng hubad, that's why yung mga, pupunta ka sa mga, ano tawag dito? Yung mga nudist colonies. Wala ka makikitang dyan eh. Yung parang wala yung lang. may erection. Wala nga eh. Kasi basically, natural lang sa kanila yan eh. Hindi nga nila binibigyan ng... Hindi naman kasi yung pag nakubad yung Kagaya banda, ako, pagpunta ko ng Australia noon, dinala ako ng friend ko sa Bondi Beach. No? Pagtingin ko gano'n, nakatopless lahat sa mga girls. Siyempre, ako sabi ko first time ko nakakita ng gano'n. Ayun, medyo na awkward ang feeling ko. No? Pero after a while, kung nakikita mo ng lahat na gano'n, ikaw ang absurd, ikaw ang lumalabas na out of the box na nandoon na parang sira-sira ka. Ikaw na yung abnormal. Ikaw yung Oh. abnormal, gano'n. Ganun din nga sa mga ibang kultura. Napaka-normal yung ganun. Na may mga sinihan na talaga na porn, hindi napupuno. Sa New York, yung dating red light district, ngayon medyo lumiit na yung red light district sa New York. Tapos sabi nga, bakit lumiit na? Kasi wala na masyadong nagpupunta eh. Ang mga nagpupunta na lang daw doon, mga Pilipino. Okay. Sige, kailangan hindi na dumami ang modista. Para hindi mga uri ng damit. Ayan, 501 na. Okay, tapos na tayo. So, Sige. of course, ito nga, sabi nga natin, nag-uusapan natin Holy Week, ang gusto natin lang pag-usapan dito is itong being, being true to ourselves. Huwag na natin lagyan pa ng mali siya ang buhay natin. Kasi sabi nga natin, sobra-sobra na tayo sa judgment of whatever we actually see and hear, no? So, dito talaga nasa atin lang kalooban ng masama. Wala sa labas. So since yan ang suggestion namin sa Fasting and Abstinence for this Holy Week, dito sa Kamalayan, pa-expand natin, pag-usapan pa natin na tomorrow, nandito pa kami, at magkarinigan tayo, si Albert Padlan. Have a wonderful, wonderful Kamalayan. Okay, so antabayanan po ninyo ang programang FRS at KKK program. Susunod na po. Ako po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. At ako naman po si Joyce Molon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Masaganang kamalayan po sa ating lahat. Hanggang bukas po ulit. Abangan ang programang lilinaw at magpapaliwanag sa mga isyong pilit na pinalalabo
Sentido Comon. Kasama sina Rita Gadi,